Hello everyone! Welcome to my mama's channel. Sa video na to, kakain na naman kami ulit sa isang hotpot restaurant na kilala din siya sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Hindi man po siya kasing sikat ng Vikings pero nakilala pa rin po siya sa ibang parte ng lugar ng Pilipinas. Ito po ay Tongyang. Ang Tongyang po pala na ito ay located sa SM Grand Central Monumento sa 3rd floor po. Specialty nila dito ang hotpot at yung mga grilled po. Marami pong variety of foods na meron sila, pero hindi lahat sa branch na ito. Ito pong branch sa SM Grand ay hindi po kalakihan. Mas nag-originate po ang Tongyang sa Binondo, doon po unang-unang nag-originate ang Tongyang. Sunod naman po nalagyan ng branch ang SM Mega Mall tsaka po ang SM MOA. So, bali po sa experience ni Mama, mas malaki po yung branch sa MOA. Ayan po yung mga food dyan. Medyo karamihan po, pero nagulat po kami nun kasi nasanay po kami sa Vikings na mas marami. May mga sinaserve po sila ditong desserts, mga grill, pang-grill po, and mga pang-shabu-shabu. Marami rin pong mga pang Japanese food, katulad na lang po ng mga bilog-bilog po na parang fishball. So, nagsiserve din po sila ng soup dito. At ang soup po na yon ay may laksa, satay, mushroom, chicken, sinigang, and spicy mala. Ang pinili po namin dyan is may pork soup po kami and sinigang soup. Ang mga soup po na dito ay unlimited po sila. Pwede po kayong mag-ask pa po sa mga server po doon na pwede po pong makahingi ng soup kasi unli po siya. Gustuhan ko pong soup dito is yung sinigang dahil parang lutong bahay po talaga yung sinigang soup nila. Ayan, pwede rin po kayo mag-DIY ng mga sauce ninyo, pero dahil hindi po ako marunong, gumawa na lang po ako ng toyo with sili. Hindi ko po nalagyan yung toyo po na ng kalamansi dahil ubos na po yung kalamansi at that time. Napansin ko rin po na hindi po sila masyadong nag-refill. Mas pinagtutuanan po nilang refillan yung dessert station po. Marami rin po dito at kung nagtatanong po kayo kung may sushi po, meron pong sushi pero kakaunti lang po yung mga variation ng sushi nila dito. Marami rin pong gulay katulad na lang ng lettuce, ng kangkong, ng alugbati at iba pa. Meron din po sila ditong mga ibang kinds of noodles na pwede nyo pong ihalo po sa soup po ninyo. Ang Tongyang po ay hindi po siya Japanese. Para lang po siyang Japanese dahil po sa kanyang designs at mga sinaserve ko na pagkain, pero ito po talaga ay isang Chinese restaurant. Nalungkot lang po ako dito sa branch na to dahil hindi pa sila nagsaserve ng tempura at super onti na lang po nung mga food po nila dito. Or siguro po baka po nabigla ako dahil lagi po kami kumakain sa maraming food. Sa branch po pala rin na ito ay hindi po available ang shrimp. Nagtaka rin po kami kung bakit wala, pero inantay po namin mag-refill pero wala pa rin po talaga. Siguro po nung day po na nag-dine-in kami, wala po ang available na shrimp pero hindi ko po alam sa ibang araw po. Ang Tongyang rin po ay may ibang promo rin po, katulad na lang po ng sa Vikings. Yung mga may birthday promo, may group promo, at saka napansin din po namin dito na kapag po may birthday ka, iaabot lang po sa yung cake. Hindi po siya katulad sa Vikings na sumasayaw pa po at may patugtog pa and kanta na happy birthday. Hindi ko po alam kung dito lang po sa branch na to or sa iba rin pong branch, pero masasarap naman po yung pagkain nila rito. Ang favorite ko po na dessert dyan is yung cassava cake at saka po yung kutsinta po. Masarap din po yung ice cream nila dito na chocolate. Sadly po, dalawang flavor lang po yung ice cream nila dito na available, pero ewan ko po sa ibang day. May iba't ibang drinks din po sila dyan. May mga water, may iced tea, at saka meron din po yung mga soda. Ang Tongyang din po is owned by the Vikings Group of Companies.
Ang Tongyang po at ang Vikings ay para pong nasa portfolio. Parehas po sila ng company at may parehas din po sila ng president and owner na si Jackson Go. Kung i-compare naman po natin siya sa Vikings, mas mura po rito. Pero I prefer pa rin po yung Vikings dahil sa steak pa lang po ng Vikings at tempura, solve na agad. May mga taste buds din po tayo, magkakaiba po tayo ng mga preference po natin about sa food, pero ako po hindi po ako masyadong nasiha. Lalo na mas masaya po ako sa mga mas maraming variety of foods. Para sa akin naman po, ang pinaka-favorite ko po rito is yung sinigang soup. Kasi po katulad na lang po ng sabi ko is parang lutong bahay lang po talaga yung sinigang soup nila dito. At nagustuhan ko rin po yung okra. Hindi man po masyadong fresh, pero nagustuhan ko po. Si mama naman po, ang favorite niya po is yung chicken dumplings. Pagdating naman po sa desserts, ang favorite ko po rito, katulad na lang po ng sinabi ko, is yung cassava cake, yung kutsinta po is at yung ice cream po na chocolate. Si mama naman po, ang favorite niya po is yung bibingkang may latik po. So, dako naman po tayo sa ratings po natin. Ang ratings ko po is 4 out of 10. Kasi po, hindi po siya katulad ng in-expect ko po sa social media. Kasi bago po kami pumunta is nag-research po ako, lalo na po sa TikTok po, dahil gusto ko po malaman kung ano po talaga mayroon sa Tongyang. Pero as expected po, hindi po ako nasiyahan dahil magkakaiba rin po naman tayo ng taste buds po natin. Pero para po sa akin, parang average lang po siya. So, bakit nga po 4? Dahil po, yung service, unang-una po yung service po nila, hindi po masyadong ganun ka-good. Siguro dahil po kulang po sila sa tao, pero yung experience po kasi namin noon, pagpasok po namin, kinausap po kami na pwede na po kami kumuha sa buffet station. Pero nung kumuha po kami, nakapunta na po kami sa table, hindi po kami inasikaso po ng mga server po nila pagdating po rin sa ihawan po. Tapos, hindi po rin po kami agad inalok ng soup. Bali po, naghintay po kami ng mga 10 minutes po bago po nila kami asikasuhin. Kung hindi pa po namin sila sinabihan, hindi po kami nila aasikasuhin. Pero, nung napansin po namin na may dumating agad, bigla pong inasikaso po agad nila. Pero, parang bakit pag kami po hindi? Nung may dumating po na bagong customer sa gilid po namin at saka sa likod po ni mama nun, inasikaso po nila agad at binigyan po ng menu sa soup po. Tapos kami po, tinawag pa po namin sila bago po nila kami asikasuhin that time. Hindi po namin alam yung reason or baka po kulang lang po sila sa tao that time. Pero parang pansin naman po namin na marami po sila ron. So, ayun po. Ayun po yung dahilan kung bakit po 4 po yung rating ko po dito po. Pero no hate po. Yun lang po talaga yung experience namin that day. Kasi po, syempre po, customer po kami. Nagbayad din po. Yan po yung mga veggies po nila. Yung kangkong po dyan, hindi po medyo fresh. Pero masarap naman po siya. Marami naman pong kumakain dito, konti-konti pong pumapunta yung mga tao dahil that time po is may event po sa Maynila. Nung pagpasok po namin, palabas na po yung ibang tao, pero after we ate po, ang dami na rin po nilang pumupunta. Napansin po namin na favorite po nila yung mga liver. Favorite po nila yung mga laman loob dyan na pang shabu-shabu at pang grill po. Overall experience po is average lang. Kasi syempre po yung service po at yung mga food po na siniserve nila. Masarap naman po lahat, pero hindi po ito yung as expected ko na nakita ko po sa social media.
or baka po ibang pagkain lang po yung sinuserve nila everyday. Syempre po may ibang variations po. Baka natapat lang po sa amin na ganito po yung food nila that day. So, rito po, medyo nag-enjoy naman po ako pero hindi po ganun ka-enjoy. Kasi syempre alam niyo naman po yung favorite food ko na tempura is wala po that day. Siguro that day po hindi po talaga available. Pero friendly naman po yung mga staff nila. Meron lang pong konting aberya doon po sa service ng mga staff nila. Pero okay naman po lahat. Mabilis po mag-refill yung isa pong staff nila po ron sa dessert station. Kaya lagi po kami nakakakuha ng dessert. Super blockbuster po yung yellow watermelon nila kasi kada serve po ubos agad. At saka masarap din po yung ice cream nila, must try po. Siguro nanibago lang po kami rito kasi syempre nakafocus po itong restaurant na to sa grill and shabu-shabu. So parang nanibago lang po kasi kami dahil 2 times na po kami nasa Vikings na, which is pang worldwide po yung mga food nila doon at marami pong variety. Dito po kasi sa restaurant na to is nakafocus lang po sila sa pang grill and pang shabu-shabu, which is grilled and soup lang po yung matitikman pero mas marami po yung meat. Ito po is nakafocus lang on Chinese foods, while Vikings is marami pong countries, lalo na po yung mga western countries. May Indian and may Chinese, may Japanese and may Korean and may Filipino. Siguro nanibago lang po kami rito dahil Chinese food lang po lahat. Although meron naman pong mga halo-halo, may pansit, pero nakakapanibago lang po dahil syempre nga mas nasanay kami sa mas maraming variety of food. Pero hindi naman po Chinese lang lahat. Meron din po silang kakaunting Japanese food, meron din pong Filipino food, pero super kakaunti lang po. Mas nakafocus po talaga sila sa Chinese food po. So, ayun lang po yung ratings ko for this another restaurant po na puntahan namin. The way may idea na po kayo sa mga meron dito sa branch po na ito na Tongyang. Pero hindi naman po siguro lahat ng branch is ganito po yung siniserve nila at hindi po everyday is ganito. Siguro po that day, nahanap na lang po namin na ganito yung siniserve nila. Pero masarap naman po lahat ng food. So, ayun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Kung pupunta naman po kayo rito, malapit lang po ito sa LRT po na papunta pong Baclaran sa Monumento Station po. Okay naman po lahat, pero kung gusto nyo po siyang itry, masarap rin naman po siya. Ayan po, may ube ice cream po dyan, masarap po yan dahil rich po yung flavor niya and super creamy po. So, yun lang po yung ratings ko for this restaurant. Sana po may natutunan kayo at may idea na po kayo kung pupunta po kayo rito. Thank you po sa panonood. Goodbye everyone. Thank you for watching.